Mga natatanging kwento ng buhay na maaaring maging inspirasyon sa lahat, lalo na sa mga overseas Filipino workers. Iba't ibang bersyon ng talambuhay, iba't ibang kwento ng pagdurusa. Nakalaunay na pagtagumpayan dahil na rin sa determinasyon na malagpasan ang dagok sa kanilang mga buhay. Ito po ang SFO Outstanding OFW Award 2020. SFO Outstanding OFW Award 2020. Samahan ng mga Filipino sa Oman. Hello po sa lahat, ako po si Raymond Sarcon Borda, isang OFW sa Oman for 5 years na, father of 2, at ako rin po ay isang community leader po dito sa Oman. May sariling grupo, under po kami sa legal group ng Filipino community, which is Filipino. Ako po ay palad na napili bilang isa sa mga finalist ng Samahang Pilipino sa Oman Outstanding OFW Awards. Simula pa nung bata ay masasabi ng napagkaitan ng mas marangyang buhay ang ating susunod na kalahok na si Raymond. Ayon sa kanya, siya ay lumaki sa pangangalaga ng pamilya ng ina at laking pasalamat niya dahil sa murang edad pa lamang ay ipinamulat na sa kanila ang kahalagahan ng pagiging masipag at pagpupursige. Simula po ako ng aking pagkabata, ako ay nag-aaral sa pangangalaga ng mother side ko. Bawat taon is tumutulong po ako para magkaroon ng pera para sa aking pag-aaral. Since ang mother side ko po is very hardworking yung pamilya nila at hindi po kami umasa sa father side ko that time. Ngunit dahil na rin sa nakagawian ng pamilya ng kanyang ama, si Raymond na din ang umako ng responsibilidad ng pagiging panganay bilang pinakamatandang lalaki sa kanilang pamilya. Kaakibat ng responsibilidad na ito ay hindi nabigyan ng pagkakataon ng ating kalahok na makapili ng kanyang ninanais na kurso sa kolehiyo. Yun lang yung naging disadvantage dahil nung ako ay naging college na, hindi po ako basta-basta makapagpili ng sarili kong kagustuhan, which is maging seaman. Ako po ay naging sunuran na lang sa ano-man yung kurso like business administration, nursing, at saka legal na ginusto ng father side ko kasi sila that time yung nagbibigay ng pera para sa akin. Pagkatapos ng pag-aaral, ay agad na naghanap ng trabaho si Raymond kahit hindi ito kalinya ng kanyang pinag-aralan. Sa pag-graduate ko, hindi ko rin na-practice yung inaral ko which is like nursing at saka caregiver. Napasok po ako sa iba't ibang klaseng trabaho. Like, for example, first is fast food. Pagtapos ko ng kapatang iba, pag merong mas maayos na opportunities, kinagrab ko rin hanggang naging merchandiser ako. Na-assign ako sa iba't ibang probinsya ng region namin. Naging ahente din po ako, which is all around Western Visayas din yung naging rota namin. Ayon kay Raymond, ay wala siyang sapat na naipon mula sa trabahong kanyang mga napasukan dahil na rin daw sa siya ang naging breadwinner ng kanilang pamilya. Kasabay pa nito ay ang pagpanaw ng kanyang lolo na magaling sa negosyo at malaking kawalan sa kanilang pamumuhay. Bilang lalaki sa pamilya namin, meron kaming mga hindi pagkaintindihan din ng father side ko na pilitan ako that time na itaguyod yung aking kapatid na bunso tsaka si mama ko. Bali naging breadwinner na rin ako sa pamilya namin dahil kailangan kong hindi magdepende sa side ng lolo ko. Hanggang yun nga, pumanaw na siya. Yun na rin yung naging way na magkaayos din kami ng lola ko. Pinangako ko that time na tutulong ako sa kanila na side. Hanggang sa nagkaroon siya ng pagkakataong makapag-apply sa larangan ng trabaho na kanyang ninanais. Ito ay ang pagiging seaman. So, yung first experience ko pala bilang OFW is natupad din. Although sa kasawiang palad, napunta ako sa isang agency na hindi ko alam kung in-apply ko is medic. Yung na-applyan ko pala is fishing vessel. At that time, nagkaroon din kami ng arrangement ng supervisor doon sa barko. Nagagawin niya rin ako ng tagapamahala na lang since wala din akong experience sa pangingisda.
Sa loob ng 6 na buwan na pagtatrabaho sa loob ng fishing vessel ay 3 beses na ring nalagay sa bingit ng kamatayan o panganib ang kanyang buhay. Yung pinakamalaki naming kalaban doon is alon na malalakas. Naranasan namin na kumakain kami na naghahabulan kami ng aming plato, natatapon sa amin yung aming pagkain. Bugbog, nalabas na rin mga dugo sa katawan, nababalda yung katawan doon. At yung pinakamalala kasi yung papunta na kami ng South Africa, biglaan kaming hinampas na malaking alon, which is natabunan kami ng kumukulong tubig na kasamahan. Isang napakatinding karanasan niyon para kay Raymond sapagkat kasalukuyan silang nasa 5 araw na paglalayag papuntang South Africa para mag-refill ng kanilang gasolina. Nasa 5 araw din yung pagdurusa ko that time. Yung lagnat mo, hindi mo na alam kung gaano kataas. Giniginaw ka, nanginginig ka buong araw at gabi, hindi ka makakilos. Yung pinakamasaklap is naubusan na kami ng gamot that time. Ayon pa sa kanya, tanging dasal na lamang ang pinanghahawakan niya noong mga panahong iyon. Yun, nakasurvive din hanggang nga dahil sabi ko na yung aming napasukang trabaho is hindi ganyan ka-secure. Yung mga karapatan bilang OFW, pagka-uwi namin, wala kami halos nakuha that time. Hanggang sa nakauwi na siya ng Pilipinas. Kasama ang maraming peklat sa kamay, dagdag pa ang mahinang pangangatawan bunsod ng malamig na klima sa Argentina kung saan sila nanggaling. Pag nagtrabaho ka kasi doon sa Argentina, tinatawagan namin pinakamalamig na impyerno doon. Yung mo kasi, yung mga muscles mo, medyo nawawalan yan ng lakas. So ginawa ko, pag-uwi ko, nag-training ako ng mixed martial arts para lumakas ulit yung katawan ko. Habang pag umaga, ako yung namamahala dun sa burger stand ng nanay ng aking asawa. Hanggang nagkaroon ako ng opportunity ulit na makapag-apply abroad, which is dito na po sa Oman. At magagamit ko na rin yung aking inaral na nursing at saka caregiver. Muling nabuhayan ng loob si Raymond sa magandang balitang ito sa kanyang buhay. Dahil na din sa wala pa siyang naipon mula sa kanyang pagbabarko, tumaas ang kanyang kumpiyansa sa sarili sa panibagong oportunidad na ito na ipinagkaloob sa kanya ng may kapal. Ito na nga, napunta na ako dito sa Oman. Sa umpisa, gaya ng isang karaniwang OFW, naranasan ko rin yung likes ng discrimination, tsaka panggigipit ng mga amo. Siyempre wala pa silang tiwala sa akin dati. Habang tumatagal, napatunayan ko na rin naman yung sarili ko na kaya kong i-handle ng mabuti yung trabaho ko. Hanggang sa umaayos na yung pakikitungo ng pamilya ng pasyente ko sa akin, lalo na yung pasyente ko. Parang tinurin na rin niya akong anak kung ano yung pangangailangan ko, kahit malaking halaga man yan, walang problema sa kanya. Nagpatuloy nga ng ilang taon ang kanyang trabaho dito sa Oman, ngunit para sa kanya, kahit na mas tumaas at mas lumaki ang kanyang sinasahod, ay para bang wala pa ding napupuntahan ang salaping kanyang pinaghihirapan. Dahil magpa hanggang sa panahong iyon, ay tila ba wala pa din siyang sapat na naiipon o naipupundar para sa kanya at para sa kanyang pamilya. 2 years natapos ko na wala akong ipon. Siyempre yung padala ko is para sa pamilya at mga pambayad sa mga nakaraang mga utang. Usual na routine ko lang noon pag Biyernes, kahit nagde-day off ako minsan, andun na ako sa bahay, natutulog, bumabawi ako ng lakas. Minsan lumalabas kung sino mag-i-invite sa akin. Hindi ako aware sa mga grupo, Filipino community dito. Hanggang sa na-introduce ako sa isang samahan, which is meron advocacy na ituro sa mga OFWs kung paano nila i-handle yung kinikita nila dito sa abroad. Dahil dito ay unti-unti nang nakapag-ipon si Raymond at kalaunan ay nakapag-invest ng isang condo unit na sa ngayon ay kanyang pinapaupahan at pinagkukunan ng extra income. Kasama na rin sa advocacy ng grupo na napasukan ko is pag-offer ng real estate. Meron din kasi kaming mga leadership trainings doon. Yun yung naging paraan para mapasok ako sa isang organization dito sa Filipino community din. Pinalaunan is official na din ako doon. Isa na rin ako sa nagtaguyod sa grupong yun hanggang sa napalegalize ko na yung mismong grupo. Marami akong natutunan hanggang sa ako ay nagtayo na ng sarili kong organisasyon.
Sa mga panahong iyon ay napagtanto din niya na hindi lamang pala dahil sa negosyo kaya siya umabot sa puntong ito ng kanyang buhay. Mayroon din pala siyang kakayahan na tumulong sa kanyang kapwa kahit na sa kanyang maliliit at mga simpleng paraan. Kaya naman, siya ay nakapagtatag ng kanyang sariling organisasyon na may layuning makatulong sa kanyang mga kapwa overseas Filipino workers dito sa Sultanate of Oman. Through experience ko sa iba't ibang groups na na-handle ko, 3 grupo yung na-handle ko na bago ako tumayo ng sarili kong group. Na-legalize ito at sa ngayon, papasalamat na rin ako sa mga kasamahan ko. Kung hindi din dahil sa cooperation nila is hindi magiging ganito ka-active yung grupo ko sa Filipino community. Laking pasalamat na rin niya sa Panginoon dahil dito na rin niya sa Oman napakasalan ang may bahay at dito na rin nakapagsimula ng kanilang maliit na pamilya. So, isa sa mga blessings na thankful talaga ako is yung asawa ko. Is very supportive siya sa mga advocacies, mission and vision ng aming grupo. Nag-motivate sa akin na mas pagalingin pa yung mga gawain namin at saka yung plano namin is ma-push through talaga. Ayon pa sa kanya, hindi niya magagawang maitaguyod ang organisasyon niyang iyon kung wala sa kanyang tabi ang kanyang asawa. Kahit na may mga pagkakataong may hindi pagkakaintindihan, ay nananaig pa din ang pag-uunawaan at pagmamahalan sa isa't isa. Laking pasalamat din niya sa lahat ng kanyang mga kasamahan na gaya niya ay buo ang sinseridad sa pagpapaganda at pagpapalawak pati na rin sa pagpapabuti ng kanilang nasimulang advokasya. Hindi naman talaga yung sekreto yung gaano kalaki yung grupo mo, gaano ka ma-influensya yung mga andoon. Ang tulungan talaga ng bawat isa yung pinakasekreto ng mabuting samahan. Hindi ko naman yun kakayanin na mag-isa lang. Andyan naman yung mga kasama ko, mga miyembro, para itaguyod ang grupo ng maayos, matiwasay at mas productive tayo. Ito ang kwentong buhay ng ating ikalawang kalahok para sa SFO Outstanding OFW Award 2020. Isang patunay na kahit nasaan pa tayo dalihin ng hamon ng buhay, kahit na hagupitin pa tayo ng napakalakas na alon ng pagkakataon, basta't may pagpupursigi, pagtitiyaga at malakas na pananampalataya, ay makakayanan natin ito. At pasasaan pat, dadalihin tayo sa kalmadong parte ng ating mga baybayin. Shoutout na lang sa MPO, magagawang Pinoy sa Oman. Dito na rin sa mga Pilipino sa Oman. Kasi nakikita ko rin na mabuti din kayong pangarin para sa ating mga kababayan. Isang kwento ng hamon ng buhay na napagtagumpayan. At sa ngayon ay may magandang advokasya na tumulong sa kanyang kapwa overseas Filipino workers dito sa Sultanate of Oman. Maraming salamat po at yan ang kabuuan ng aming story. Maraming salamat Ginoong Raymond Azarcon Borda sa pagbabahagi mo ng iyong kwentong buhay. Tunay ngang isa kang inspirasyon lalo na sa mga overseas Filipino workers hindi lang dito sa Sultanate of Oman kung hindi pati na rin sa buong mundo. SFO Outstanding OFW Award 2020. Samahan ng mga Filipino sa Oman.